4.4 tons at umaabot ng 30 billion pesos ang halaga ng illegal drugs na nakukumpiska na sa unang taon at kalahati, first 1 year and a half ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Grabe yan mga kotsero, matindi-tindi itong war on drugs ni President Bongbong Marcos mga kotsero, ibang level. Ibang level talaga to. Kasi mga kotsero, ito po ay almost half, almost kalahati na po ito ng total ng buong term ni FPRRD sa kanyang war on drugs. Grabe, ang dami no? mukhang epektibo tong strategy ni President Bongbong Marcos dito sa war on drugs ngayon, no? So pag-uusapan natin to ngayon, no, ito nga yung ating topic, no. Papakita ko sa inyo yung balita. Ito yung balita. Yan. Sabi ho ni Barbers kanina, Surigao representative, no, si Robert Barbers. 30 billion ang nakumpiskang droga. To date. So that's from July 2022 hanggang present. Hanggang ano bang date ngayon? October 9, 2023. Ayan, 30 billion pesos na mga coach. Napakarami nito ha. Napakarami nito. Panoorin natin yung balita. At actually ito galing to sa interview ni SMNI kanina kay Robert Barbers. Panoorin natin. Bibigyan mo ng street value ito. This is 30 billion pesos worth ng Shabu. But more than that, yung 4 na tonelada, 3 toneladang marijuana at 4 na toneladang Shabu, nakuha natin sa kalsada at kumbaga na hindi natin na pabayaan na magamit ito ng ating mga kabataan at ng ating mga... Wala nang kumbaga huli na. Bloodless but still, it's against drugs. Yes, in fact, that's what I want to emphasize. No, this was a bloodless operation. Ganda yun ha? Good news yun mga kotsero, lahat ito bloodless operations. This is in stark contrast or kabaliktaran po ito nung naganap nung panahon ni FPRRD. Although it was also good in terms of yung takutin ba yung mga perpetrators, takutin yung mga drug pusher, takutin yung mga drug syndicates, etc. But tulad nga nito nangyayari ngayon, binabati ko si FPRRD gamit ang ICC, ginagamit ng excuse, ginagamit ng kalaban yung excuse na genocide daw ang ginawa ni FPRRD. Alam naman natin kalokohan yun. Tuloy natin to. 4.4 tons of shabu na apprehended. So napakagandang development. So it could fund election? Yes, with the amount, the 30 billion pesos na equivalent state value niyan, it can fund anyone who wants to run for any public office, including the office of the president. Imagine, tama naman ang street value nito. At kung ito'y nabenta ng isang drug lord, he can easily finance anyone. Welcome to narco politics pag ganon. Welcome na po to narco politics kapag pag nangyari yun, no? Yung pupondoy isang sindikato, isang drug lord ng isang what do you call this? Presidente. Oh my God. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan natin ngayon, no, sa shoutout lang natin ang mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app at ilagay nyo yung account details dyan, bank account details, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang inyong promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede nyo ibigay sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya yun mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Yun! Welcome to narco politics in the Philippines. Kaya mga kutsero, this is good news. Magandang balita ho ito na nahuli. Itong so far, itong ganitong kalaking halaga. Ito yung isa pang ito pa isang balita ng mamaya natin pag-usapan yan. So ito nga yung balita ng ng Abante tungkol dito sa 30 billion na to. Umabot na sa 30 billion pesos ang halaga
ng iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad mula nang magsimula ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang taon. Good job, Mr. President! Good job, good job. That's good news. Ito ang sinabi ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Robert Ace Barbers sa pagdinig ng kanyang komite nitong Lunes kaugnay ng malaking halaga ng ipinagbabawal na gamot na nasabat kamakailan. Okay, napakarami ho niyan. Mamaya panoorin natin yung balita tungkol dyan. Ang sabi, this amount can most definitely finance the elections and victory of drug lords. Grabe, napakalaking halaga kasi 30 billion ba naman mga konsyero? 30 billion halaga ng droga ang nahuli. Sigurado ka talaga makakapondo yan ng eleksyon. Kahit po kampanyang pang presidente, kayang pondohan ng war chest na yan. Mabuti na nga lamang at marami pa rin matitinong kawani itong ating mga law enforcement units na nagbabantay ng ating kapayapaan. Bagamat meron pa rin mangilan-ngilan na naliligo ng landas, wag lang tayo magpapabaya upang sila ay hindi magtagumpay. Sinabi yan ni Robert Ace Barbers. Alam naman natin na meron pa rin mga tiwali dyan, no? Tulad nga noong Mayo na nahulihan ng 1 billion pesos. Halos 1 billion pesos total ng halaga ng droga nitong November, October yata last year. Pinuri ni Barbers ang NBI, BOC, PIDEA at PIDEG sa kanilang pagtatrabaho. O sabi, all your hard work, diligence, and perseverance are bearing positive accomplishment. Good news! May you continue your dedication to duty and may none of you be tempted to sell this country and our youth to this evil. Grabe to mga kotsero. Alam nyo po mga kotsero, ang narco-politics, nag-uumpisa po yan sa perang pumapasok sa mga drug lords. Tapos yung mga drug lords, ang gagawin nila, magbabayad sila ng mga politiko, magbabayad ng pulis para hindi sila hulihin. Para hindi sila pigilan sa kanilang drug trade. It seems, yung administration ni President Bongbong Marcos is doing a good job suppressing, at least yung kahit yung sa level man lang ng pagkumpiska, di ba? Sa level ng pagkuha o pagkumpiska ng mga illegal na mga pinagpabawal na gamot. Ito nga, nung September 24, nakumpiska ng otoridad ang 560 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga. Actually, ito yung isang papanoorin natin mamaya. At 323 kilos naman nitong Oktubre 4 sa Manila International Container Port sa Manila. Grabe, ang lakas ng loob. Ang lakas ng loob, mga kotsero, no? Pinapasok talaga sa port. Hindi na. Dati, ang nangyayari, inaano lang, tawag dito, itatransfer lang sa bangka, yung bangka ipapasok sa pantalan or ipapasok sa mga maliliit lang na pantalan. Susunduin sa gitna ng dagat at ibabalik sa pantalan. Pero ito, iba, no? Dinaan sa port. Tapang. Nagsagawa rin ng investigasyon ng komite bunsod sa House Resolution 1346 at 1351 na inihain ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales at Zambales Representative Jefferson Konghun. Yan, ito yung papanoorin natin ngayon. Nagpahayag ng pangamba si Gonzales na sa dumaraming kaso ng illegal na droga sa Pampanga. Dapat kasi kayo sa dagat diyan sa Pampanga. Kaya madaling magpasok. Ang lapit nyo kasi sa dagat The good people of Mexico worked hard to achieve where they are now, and I will not let these incidents hinder future investment and other economic opportunities. We will get to the bottom of this problem, and all people involved will have their day in court. Yan ang sinabi ni Gonzales. Hindi, no? Papanoorin natin yung balita na yan. Umabot na sa 30 bilyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa 1.5 taon ng administrasyon ni Pangulong Good job! District Representative Robert Ace Barbers, ang chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs na nagsagawa ng pagdinig kaugnay nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Sa loob lamang ng 5 linggo, naka 1.3 tons na po ang nahuhuli. Isa't kalahating taon pa lamang sa administrasyon ng ating President BBM. 30 billion, tindi. No? Public hearing ang binuksan ng House Committee on Dangerous Drugs kaugnay ng daang Yun, oh. kilo ng shabu na nasabat ng mga otoridad sa magkakaibang Ito yung port. Pampanga. Gayun din ang natuklasang bilyong pisong halaga ng iligal na droga na tinangkang ilusot sa Manila International Container Port o MICP sa Maynila. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, nasa 4.4 tons ng shabu at 3 tons ng dried marijuana leaves na ang nasabat ng mga otoridad mula July 1, 2022. Dami. Nagkakahalaga ang natimbog na shabu ng 30 billion pesos. Layo naman ang pagdinig na alamin kung papaano at bakit nagpapatuloy na maging destinasyon ng iligal na droga ang bansa. Sisikapin ding alamin kung sino-sino mga personalidad ang nasa likod ng drug shipments na ito. Yun, dapat lang. October 4 nang madiskubre ang mahigit 323 kilos na shabu na itinago sa tapang baka at binalot ng carbon paper at aluminum foil sa Pinalot sa tapang baka. Sa tapang baka talaga. Pero wala, bistado pa rin. Kahit naka-aluminum foil, bistado pa rin. ICP. Iba pa ito sa 530 kilos ng suspected methamphetamine hydrochloride na nasabat naman ng mga otoridad sa isang warehouse sa San Jose, Malinaw, Mexico City, Pampanga noong Setyembre. Gayun din ang ginawang illegal drug operation ng mga otoridad sa Mabalacat, Pampanga noong August 25. This is a motu proprio hearing for transparency and accountability. We want to find out. Ibig sabihin ng motu proprio, mga kutsero, nagkusa sila. Sila mismo ang nag-umpisa. Wala hong ibang nagtulak sa kanila. Yung committee mismo ang nag-set ng hearing at walang nag-request, walang ng resolution. The circumstances surrounding the 3 very recent apprehensions. Nababahala Ang lalaki kasi. Deputy Speaker Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales na may ilang bahagi ng Pampanga ang ginagamit upang maipuslit ang mga iligal na droga. We will dig deeper and uncover the mystery behind this smuggling because I believe that there are personalities who are knowingly facilitated this shipment. Samantala, Ang laki kasi. humiling naman ng executive session ang law enforcement agencies. Ito ay upang masagot ng detalyado ang ilan sa mga tanong ng mga mambabatas kaugnay ng isinagawang illegal drug operations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko. Yun, mga kutsero. Kaya dapat mag-celebrate Actually, mga kutsero, dapat matuwa ho tayo dito sa nangyayari na to. Kasi mga kutsero, this means na yung atin pong administration is very, very active. Aktibo po sila sa paikipaglaban sa illegal drug. At napakahalaga po niya kasi syempre, coming from the administration of FPRRD, na talagang may emphasis na ang droga ay sumisira ng buhay at pamilya ng bawat Pilipino. This is very good news na ipinagpapatuloy po ito ng current administration, albeit in a very different way. Right now, kasi 30 billion ay nahuhuli. 30 billion na. Ayan, 30B. Tumataginting na 30 billion. This is more, or almost pala, not more. This is almost half. Halos kalahati na po ito ng 75 billion pesos worth of illegal drugs na nakumpiska nung panahon ni FPRRD. So this is very, very good news, mga kutsero. Ibig sabihin, yung ating war on drugs nag-i-improve, gumaganda. Dahil mas marami yung nahuhuli. Ang iniintay lang natin mga prosecution, syempre may case build up ka pa, dadali mo pa sa korte, mag-file ka pa ng marami pang pagdadaanan yan. Pero ito yung sinabi ng PIDEA. Okay? Ito nung panahon ni Digong. Authorities have seized a total of 75 billion pesos worth of narcotics across the country since the start of the Duterte administration's crackdown on illegal drugs in mid-2016. In its latest real numbers, data as of January 31 and released on Wednesday night, the PIDEA said the amount includes 63 billion pesos worth
of shabu. Actually, mga kutsero, kung titingnan natin to, itong 30 billion na to, shabu pa lang. If I'm not mistaken. Ito yung huli doon sa... Ay, hindi, merong marijuana pala to. May marijuana. Yung palita pala kanina ni UNTV, may kasama daw marijuana. Ito, yung 63 billion is shabu dito. Tapos, halo-halo rin to. May ecstasy, may marijuana, may cocaine, other dangerous drugs, etc. etc. Tapos, 14,389 high-value targets na ang nahuli. Actually, sana ilabas na rin po ng PIDEA yung mga bagong numero ngayon. Para malaman din natin yung actual numbers. Kasi mga kutsero, it's pointless eh. Pointless yan kung makakakumpiska ka ng 30 billion pesos worth of marijuana o worth of drugs, illegal drugs, including shabu. Tapos babalik lang din sa kalsada. Mukha tayong tanga nun. Naglolokohan lang tayo yan. Kaya nga maganda po itong hearing na ito na inumpisa ni Congressman Barbers para matukoy natin kung bakit meron tayong napakatibay na illegal drug trade. At in fact, nakakatawa to. Pati yung may-ari ng warehouse kung saan nahuli yung shabu, pinatawag na sa hearing. Sabi, the Committee on Dangerous Drugs has decided to summon Willie Ong. Hindi po ito yung doktor, ha? The owner of Empire 999 warehouse in Mexico, Pampanga, where the 530 kilos of shabu worth 3.6 billion was delivered last month. Alam nyo mga kutsero, importante yung malaman natin yan. Kasi, imposible naman na itong kung sino man yung naglagay ng shabu dun sa loob, hindi kilala ng Willie Ong. Imposible yun. Kasi nakatransaksyonan niya yan eh. So, sa malamang may leads na mag-aano sa kanya. May leads na lalabas sa kanya. During Monday's hearing, Committee Chairperson and Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers also approved the motion to summon former Mexico municipal government employee Roy Gomez, oh my God, and SBMA Chairman and Administrator Jonathan Tan. What? Why? Gomez allegedly moonlighted as Ong's facilitator for permits that he needed to put up the warehouse. Ay, mukhang may mga may mga lumalabas na mga pangalan dito na na mga members ng government. Hindi naman SBMA, ayan, tsaka munisipyo. Pero mahirap yan kasi kailangan pa idikit yung pangalan na mismo dun sa activity, sa conspiracy. Kailangan kasi in concert yan eh. Kapag conspiracy, kailangan in concert. Alam nila yung plano, alam nila yung mga detalye, etc. etc. Former Mexico Town Mayor Teddy Tumang admitted that Gomez was a co-terminus employee of the municipal government during his tenure. Tumang was dismissed by the Office of the Ombudsman in August. Na-dismiss na mayor pala to. Tao siya nung na-dismiss na mayor. Nakikita ko po, Mr. Chair, para yung Municipality of Mexico is very privy to the activities of Mr. Willie Ong, starting from the barangay all the way up to the municipality. Now, Roy Gomez, Mr. Chair, is a very close confidant of Mayor Tumang, since Mayor Tumang was the one who approved the building permit, who approved the occupancy permit. So I'm very sure, and according to statements, and they also admitted that they had few conversations, dalawa po sila, ni na Kapitan Bautista and Mayor Tumang. Yun na sinabi ni Johnny Pimentel naman. There were allegations that Bautista contracted to build the warehouse and he denied the allegations. Kung may ebidensya, maghabla na lang, di ba? I-file nyo na yung kaso. Huwag nyo patagalin masyado to sa hearing kasi alam naman natin mga kutsero, ang hearing wala masyadong nagaganap na hustisya dyan. Wala ho nakukulong dyan. Mas maganda ho, pag may hearing, daanin na sa korte. Pagkatapos ng hearing, bilisan na lang yung hearing. Tapos dali na sa korte para mabilis ang bigay ng hustisya. Ito pa yung matindi. The shabu seized in Mexico entered the country through the SBMA. Kaya damay si SBMA. Grabe, tindi, no? Alam nyo mga kutsero, ako, I'm not sure if this is true, pero meron akong teorya. Actually, this is also happening in the States.
na meron po kasing panahon nung panahon ng China na ginamit po sa kanila, laban sa kanila, ang opium. Opium wars yata ang tawag nun. Wait, I'll double check. Ang nangyari ho dito sa opium wars, mga kotsero, ang nangyari po kasi dito, during that time, si China, ginawang drug dependent ng kalaban nila. Yun po yung nangyari dito. Basahin niyo po yung opium war. Ito, basahin natin. Ito yan. The opium wars arose from China's attempts to suppress the opium trade. Foreign traders, primarily British, had been illegally exporting opium from India to China since the 18th century. The resulting widespread addiction in China was causing serious social and economic disruption. And in the spring of 1839, the Chinese government confiscated and destroyed more than 20 chests of opium that were warehoused at Canton or Guangzhou by British merchants. The antagonism between the two sides increased in July when some drunken British sailors killed a Chinese villager. The British government, which did not wish its subjects to be tried in the Chinese legal system, refused to turn the accused men over to the Chinese courts. So ito po yun. Ito po yung sasabi kong ito po yung sasabi ko sa inyo na opium war. Although marami yung teorya dito na sinasabi nila kasi may mga customer kaya may customer kaya nagbebenta. Yung iba naman ang sinasabi nila, sinadya daw ng British na pahinain ang China para masakop nila. Yun yung sinasabi. Yun yung ibang kwento dyan. Marami yung versions yan. Although, dalawa ho yung opium war, no? Ayan. Second opium war. So, focus lang tayo dun sa una. Ayan, focus lang tayo sa una kasi ito yung gusto kong i-highlight. So, meron akong theory. Meron lang akong teorya, no? Na and this is not impossible kasi marami yung reports na karamihan ng shabu na napasok sa Pilipinas ay galing ng China. So, and I'm not saying this is China is the cause. Hindi ko yun ang sinasabi ko. Sinasabi ko lang ay hindi kaya merong conspiracy theory na to. Hindi kaya merong effort, same effort ang Chinese Communist Party. I'm not saying China. I'm saying the Chinese Communist Party na pahinain ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakalat ng illegal drugs dito sa ating bansa, specifically shabu, replicating o inuulit nila ang ginawa sa kanila nung panahon ng opium wars. Ano lang naman, naisip ko lang naman kasi kung ganun ang perspective magkakaroon ka ngayon magkakaroon ka ngayon ng parang political angle doon sa pagkalat ng drug sa Pilipinas. Otherwise, wala, marami lang talagang drug lord sa Pilipinas at sila yung nagkakalat niya. Otherwise. But kung lalagyan mo to ng konting conspiracy theory, konting political chismis, etc., etc., yun ang unang papasok sa isip mo. Di kaya ino-opium war tayo ng China. So, yun. Kaya hindi mapigil-pigilan ng drugs sa Pilipinas. But, let's see. In the future, malalaman din naman natin yan. But, I think we should beef up our intelligence when it comes to, ito nga, yung illegal drugs, tsaka yung involvement ng China sa trade and commerce ng Pilipinas. Kasi hindi natin alam kung tayo sinasabotahin na. Anyway, hanggang dito na po muna tayo sa video na ito. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Coach Jarrett YouTube channel. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow po tayo, i-subscribe ang YouTube channel po natin dito sa Coach Jarrett. And pa-i-follow na rin po ang ating Coach Jarrett Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live and in our Coach Jarrett video. And God bless you and see you next time, everyone. Bye!